So yan, magandang araw naman sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. No? So meron tayong gagawin ngayon isang Sony 55 inches. Tingnan natin yung kanyang model. Saan yung model niya? So ito yung kanyang model KD-55X7000D. Then problema ito, sabi na mayari 5 years na itong sa kanya. Ngayon lang first time na nasira. Then yung kanyang problema is panel issue po siya. Flicker yung kanyang screen. So tingnan natin. Saksak ko lang. Ayun. Then wait, angat natin. Karoy. Ang bigat. So ito yung kanyang problema. Labas naman yung kanyang logo pero napi-flicker po siya. Ayan. So antayin natin yung kanyang buong display na lalabas. So Android na pala to, Android TV. Ayun, na-start up na ba yung kanyang logo na kanyang Android. Pero yun nga lang, flicker po siya. Disturb yung kanyang display or picture. Nawala. Ayun. So yun, lumabas ang kanyang mga ano dyan. Ayun. So ito yung kanyang problema. Flicker screen. So paano mo naman mapapanuran to pag ganito? Meron lang siyang picture pero napi-flicker po siya, napakasakit sa mata. Ayan. So try natin, baka kaya pa sa repair, no? So ito yung kanyang T-con board, tapos ito yung kanyang main board. Ayan, main board niya, then power supply, malaki yung kanyang power supply. Then sensor, saka indicator. So yung frame tinanggal natin para may access tayo sa may T-con board natin. So ginawa natin dito, hinang natin to kanina, yung right, nakahang tong left pala, nakahang yung left, tapos nakakonekta yung right. Ano siya, wala siyang picture. Dito ano lang, tawag dito, black screen. Ay hindi, tawag kanina. Yung ito nakakabit, tapos nakahang yung ano natin, left. Walang picture, wala po siyang picture kahit ano. So dito, white, kasi nakahang tong left natin. Pure black lang siya dito na side. So ngayon, nilipat natin. Ito naman yung left na nakakabit, nakahang naman yung right. So test natin. Ayan. Angat, napakabigat. Ayan. So nung nakahang yung left, nakakabit yung right, blank screen lang siya, walang picture, walang Sony logo na lumabas. So ngayon, yung left naman nakakabit, nakahang yung right. Eto, napi-flicker. Kita tayo yung kanyang problema na flickering screen. So ibig sabihin yan, ang problema is yung kanyang left side panel, no? So ito yung kanyang problema. Ito sa may left side. So try natin i-isolate. Block natin yung mga clock signal na papasok dito sa may left. Try natin kung makapag-display ba siya ng buo or mawala ba yung kanyang problema. Mabalik ba siya ng normal. So gawin ko lang, i-block natin yung papasok sa may natin sa may left side. So dito mga paps, continue tayo, no? So dito yung may problema, pero binaklas po natin yung frame dito sa may side na to. Tingnan yung kabila. Ito yan, tinanggal po natin yung frame dito kasi meron po tayong gagawin dito, no? So tinik natin, meron tayong mga connecting resistor na 100 ohms. Yan yung mga maliliit na yan. 100 ohms po yan, papasok sa may from source to ito, source scope natin sa may papuntang panel. So ginawa natin is nag-block muna tayo ng 14 pins yung blocking natin dito sa may papuntang left. And 14 pins po yung blocking natin. Then angat natin. Napakabigat. Ayun, no? Ayun, di ba? Nag-back to normal po yung unit natin kanina na nagpi-flicker siya. Ngayon nag-steady na po yung kanyang picture. So matapos natin ma-isolate yung left side ng ating panel.
So, try natin na yung mga clock niya. Yan, yung clock nito is ano yun, 8 clock yung gamit dito. So, gagawin natin is try natin na pagdudugtungin kahit na na-block na po natin dito. Try natin pagdudugtungin o i-remove yung mga connected resistor na 100 ohms dito. Then, yung papasok sa may source scope natin is pagdudugtungin natin to. Gagamitin natin ng 1K resistor. Kasi yung ano pala, yung 1K resistor at walang 1K resistor, mayroong konting pababago dun sa kanyang screen. So, try natin kung saan magkakasya or mag-normal yung panel natin. Kung wala naman siyang problema sa my screen niya, smooth naman yung kanyang panel. So, gawin lang natin is para naman tatagal yung panel nito. Tatanggalin po natin yung mga connected resistor tapos i-remove natin yan. Then, yung mga plug natin na pasok sa my source scope, pag dudugtungin natin tapos kakabit natin sa my ground, gamit tayo ng 1K resistor or hindi na. So, try lang natin yung dalawang option na yun. So, balik tayo kapag nagawa na natin. Ayun, so dito continue tayo mga boss. So, ito na po siya. Ayan. Ito po yung ginawa natin dito. Gumamit po tayo ng 1K resistor. Tapos, pinagdidikit natin yung mga clock signal niya. Clock 1 to 8, yung mapasok sa my source scope. Then, kapit natin sa my 1K resistor to ground. So, ito na po yung naging resulta niya. Lalo pong kuminis yung kanyang ano dito. Lalo pong nag-smooth yung kanyang screen. No? Kanina meron tayong nakuitang kunting, pero kunti na talaga hindi naman siya visible sa may ano, hindi naman siya masyadong visible, pero ngayon mas nag-smooth siya nung matapos ating malagyan ng 1K resistor. Isang paraan niyan yung palagay ng 1K resistor to ground para titibay yung ano natin, panel. So, sa mga ganitong repair, marami kasing nagtatanong na kaibigan or mga ano yan, kapwa technician or mga customer dyan. Ano yan, mga may-ari ng unit or TV, no? Kung tatagal ba yung ganitong repair, hindi po natin matansya kung tatagal yung ganitong repair, no? Yung repair natin is for lang remedy na magamit ba ni customer yung TV niya, kasi hindi natin tansya talaga hanggang kailan yung masisira na naman yung kabilang side, kasi kabilang side na po yung nag-work nito, kasi yung kabilang side is na-isolate na natin, no? So mayroon ako mga na-experience 3 months pabalik siya, 1 month, gano'n. Pero meron naman tayong 3 months warranty, no? So may mga na-repair din tayo na medyo tumagal din, umabot ng 1 year, 2 years. Pero hindi talaga siya or tatagal talaga. Aabot po ng 3 years to 5 years, no? Kasi yun nga, yung mga bagong panel, yung mga brand new pa na TVs, hindi nga yung, lalo na yung Samsung, hanggang 1 year lang yung, tapos nasira na. So, ganun talaga. Remedy. Kasi hindi naman natin kaya or parang masyadong mahal kasi kapag nag-replace po tayo ng panel. And wala po tayong available na pang replace doon lang sa may service center, no? Kung meron pa. Kung hindi pa, piece out yung ganitong model. Ayun, so, so natin is maging honest po tayo dun sa mga customer. Bali pa explain na natin dun sa customer kung ano yung sitwasyon ng kanyang TV, para hindi siya maging manibago, baka sakaling masira ulit, di magtaka siya kung bakit siya nasira ulit kasi bagong repair tapos ni-repair naman. So kailangan natin pag-usapan ng maayos, explain natin ng maayos para maintindihan naman ni customer. So yun lang. So dito lang yung video natin mga paps. Ayun, putulot yung saksakan natin. Maraming salamat sa mga nanonood. May God bless always. This is Service Brian Cruzetech. See you in our next video. Bye bye.